Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. It's no secret, marami po sa mga panahon ngayon ang hindi po nakaka-extend ang kanilang mga work permit. Okay, specifically, obviously, those na hindi rin po ni-renew ang kontrata o in-extend rather ang kontrata ng kanilang mga employer. Dahil po dyan, marami rin po ang nagte-take ng chance, extending their stay here halimbawa by securing a visitor record. Okay, yung iba, yung may mga budget, mag-aaral pa para lang makastay dito, no? Anyway, yung iba po halimbawa, buying time to be here, halimbawa, again, yung mga naka-visitor record. Ginagawa po nila yan dahil umaasa silang makakahanap sila ng employer. Diba? Obviously, yung employer na kailangan po ninyong mahanap ay yung may tinatawag na LAMIA. Ang LAMIA po, isa po yung document na kailangan i-secure ng isang employer sa tuwing sila ay mag-hire ng temporary foreign worker. Okay, o TFW. Ngayon, dahil nga, ito na yung sitwasyon natin, ang daming naghahanap ng LAMIA, alam nyo na, ang kaakibat niyan, marami na namang mga scammer taking advantage of people who are literally, parang naghahabol sa oras. Okay, syempre, the sooner they secure a LAMIA, the less gastos, kumbaga, sa kanila dito. Kasi halimbawa, kung kayo po ay naka-visitor record dito, naghahanap kayo ng LAMIA employer, di kayo pwede mag-work, diba? Baka maubos lang po yung inyong naipon over the past few years waiting here as you try to find another employer. Again, walang masama yan, no? Some people do find success. Okay, nakakahanap po sila ng employer, but this episode is, a reminder to you guys who might be in that situation to verify. Okay, verify 1, 2, 3, 10 times. Okay? Kung meron po kayo nakakausap na nagsasabing, ako meron akong LAMIA, ganyan. Okay? Again, hindi ko po sinasabi na lahat ay nagbebenta ng peking LAMIA. Meron naman po nakakahanap ng legitimate offers. But again, please verify first. Ang dami na po talaga ngayong mga nanloloko. Ang masaklap dyan, dahil alam ng mga scammers na naghahabol sa oras, syempre, baka nag-aagawan sa LAMIA, mas malaki yung chance na, alam mo yun, maloko agad ang isang tao. Diba? Mas malaki ang chance na mas mabilis pumayag ang isang tao, isang worker na naghahanap ng employer na bitawan ang kanilang pera. Okay, kasi binibenta po yung LAMIA na yan, which by the way, bawal din yan. Sa totoo lang bawal po ibenta ang LAMIA. Okay? Anyway, sige, but I will warn you about what is happening. Anong level na ngayon ang pang-scam. Meron talaga literal guys, nagbebenta ng peking LAMIA. Para nakasulat dyan, tignan nyo, meron akong LAMIA, galing to dun sa employer na nagpapahanap sa akin ng tao. Blanco yung name, kung sino yung worker, pwede kita ilagay dito, gusto mo? Bayaran mo ko, I don't know how much, tens of thousands of dollars. Pag nakuha mo yung pera, bibigay sa'yo, meron mo ng pangalan. Una sa lahat, I'm not even sure if it's supposed to be given to you. That document is supposed to be with the employer. Okay, ideally, that's what I know. But anyway, let me show you, again, mga peking dokumento talaga. Meron po ako napanood na report. Ito, CBC, this was just from 8 days ago, na nag-report tungkol sa isang consultant na pag-alaman niya na yung pangalan ng kanyang consulting agency nag-appear sa isa sa mga LAMIA, peking LAMIA na binibenta. Buti na lang siguro may nag-verify sa kanya kung totoo ito at sinabi niya, oh my, ginagamit yung pangalan niya in printing these fake documents. Okay? The employer contact name was in lowercase. In just 2 weeks, Samira Agnihotri uncovered 2 fake employment documents with her name on them. If you look at our name, Agnihotri Immigration Consulting Inc., we always, in our actual monies, we have a period there. These appear to be labor market impact assessments. Both were brought to her attention by local firms that received the documents on behalf of a foreign worker. Agnihotri's company is listed as a third-party representative on the documents, but she had never heard of the workers or the businesses listed on them. I was like, no, this is not our client. I pulled up my online LMIA portal,
put in that company name, nothing popped up. The employers listed in these documents, a construction company in Kelowna and a trucking company in Abbotsford, denied any knowledge of the LMIA. Agnihotri has since submitted them to investigators, but wonders just how many more could be out there. It's quite concerning because I've only seen two, and I'm one individual, one company. We don't know how big this thing is happening. We get emails from people all the time asking, hey, is this LMIA real? It's never real. This Toronto 'Di ba? O nakita nyo yung unang consultant na kinausap. Sabi niya, yung mga nakikitang Lamia, ang location po is in Kelowna and sa Abbotsford sa BC. So ingat po, lalo na I guess yung mga taong dyan, at least alam natin may nagaganap na ganito dyan po sa lugar ninyo. Pero tulad po ng sinabi niya, no, dalawa lang sa ngayon ang nakakarating sa kanya. Who knows if there could be more? And she is just one consultant. Ang dami pong consultant maaring, being victimized right now and they don't even know about it. Rather, maraming consultants ang nagagamit ang pangalan ng hindi po nila alam. At the same time, pati mga employers, hindi po nila alam, no? Baka fino-forge, nilalagay po yung pangalan ng kumpanyang ito, legitimate, nag-i-exist talaga yung kumpanya. Siyempre, i-research ng isang worker yan, di ba? Parang, tingnan ko nga tong kumpanya na to. Oo nga, no? Totoo siya, may magandang website. Diba? Hindi alam nung kumpanya na ginagamit ang kanyang pangalan sa mga peking dokumento na ito. So guys, you verify it with the employer mismo and kung meron pong nakasaad dyan na consultant or immigration lawyer. Grabe, di ba? Sabi nito, ang dami nila, itong naka-freeze yan, sabi niya rin, marami po sila nakakuha mga inquiries, verifying Lamias, and ang dami daw peke. based immigration consultant says the pattern has become increasingly familiar. There are scammers, numerous scammers out there in the world who are making these fake LMIAs and selling them to unsuspecting workers who have this glimmer of hope that they might be able to get a job in Canada. Yun na nga, di ba? Guys, syempre, di ba? Hindi mo maiwasan eh. Huwag natin sisihin lang din yung mga naloloko because iba ang yun. They're very mentally stressed. Ibig sabihin, they're also easily gullible ba? Okay. Marami po talagang kakagat pag sila ay desperado. Okay? But again, I hope these people are also researching. Sa mga panahon ngayon, ang dami po nating resources para makakuha ng tamang impormasyon tungkol po sa mga bagay na to. No? I hope this, makatulong itong video na to. Kahit isa lang matulungan ko, masaya na ako doon. Diba? Baka, sayang ang inyong pera. Baka sabihin nung lumalapit sa inyo, sige, bigyan mo ka ng $10,000. Sa pangalan mo na to ilalagay ko. Diba? It's not that easy, guys, that process of securing an employer with Alamia. Okay? But una sa lahat, again, hindi po dapat nga binibenta yan eh. Pero, that's the reality of it. Now, because of what is happening, alam nyo ba, ang gobyerno ng Canada ay meron ng binabayarang web monitoring service para ma-detect ang fraud sa Temporary Foreign Workers Program. Ito po yan. Government to pay for web monitoring service to detect fraud in foreign worker program. So ito yung kontrata daw, nakasulat dito, follows investigations finding online sellers advertising fake jobs to migrants. Okay, online sellers, dahil marami nga po sa mga ito natuklasan over the past few years, lalakas ng loob talagang sa Facebook. Nagbebenta, meron din alam ko sa TikTok, ayun, sa Kijiji, meron din. Nalakas ng loob, di ba? So, ito ang task nung kumpanya na babayaran ngayon ng gobyerno. The company will monitor online forums and social media to clamp down on fraud in Canada's immigration system. Ang tanong dyan, paano kaya nila, anong gagawin nila pag ito ay mahanap, diba? Many are complaining about how scammers are not punished enough, diba? Pagdating sa mga ganitong bagay. Anyway, sige, puntahan muna natin to. At least this is one step towards, what I hope is going to be a legitimate and serious crackdown sa mga scammers na to.
Ito nakasulat dito, last month, yung Employment and Social Development Canada or ESDC nag-publish na po, nag-notice saying that it would be hiring a media monitoring company, Meltwater. Ano ba ito? Naku, baka yung mga IT po nating nanonood, alam kung ano ang talagang saan kilala itong Meltwater kung tawagin. To scan multiple digital media sources like X, formerly Twitter, Reddit, Workopolis, Kijiji, Indeed, LinkedIn, etc., to assist in identifying potential program misuse across multiple countries. So, ang kontrata, ang gastos ng gobyerno dito, between $50,000 to $84,000. Wow, okay. Oh, masuki na pala sa government itong kumpanyang Meltwater. It has been awarded more than 200 federal contracts worth roughly $12.5 million since 2013, as it is, sabi dito po, the only supplier capable of providing the service. So ito nga po ang isa ngayon sa mga, kumbaga, tugon ng gobyerno dito sa laganap na bentahan ng mga peking lamia. Nakasulat po dito sa article na ito, no? Rather, nakalink dito sa article na ito yung dati pong reports tungkol sa bentahan ng lamia. Ito yun, no? Okay, this is a different article na, guys, with or without job. Another way how it is being sold is, ayan, sabi daw po nung investigation na ginawa nung media companies, we found these immigration schemes come with a choice of a real position or a fake one. Magbabayad daw po minsan na po $25,000 halimbawa. Ang ibibigay doon sa worker, supporting documentation na peke, okay, ito, fraudulent pay stubs, pati tax slips na gagamitin ng foreign worker as supporting documents sa application niya for Canadian work experience. Naku po, ano ba yun? Alam niyo, kapag ito po ay patusin ng isang worker, no? Kung patulan to ng isang desperadong worker, tas alam niya na hindi naman siya nagtatrabaho and yet may ibibigay sa kanyang pay stub. At parang hindi ko nasa sa kanya na yun, alam niya na mali yung nangyayari, na may mali, di ba? Sasisihin mo na rin dapat yung worker na pumapatol dito eh. I think this is what is called the payroll scheme. Ang sasabihin po kasi ay ipapasama kita sa payroll nung isang fast food chain, halimbawa lang fast food or restaurant company. Usually, alam ko minsan, ito mga scammer na to, may kakonsyaba, let's say na manager ng itong restaurant company na ito, na totoong isasama talaga sa payroll. Okay? So, parang totoong nanggaling sa employer, yung pay stub, ganyan. Yun nga lang, again, hindi po yung tinrabaho. Ayun, siguro dahil dyan sa sistemang yan, nakakalusot siguro ba yung dati? Hindi natin alam. Pero guys, mag-ingat kayo, di ba? There is an ongoing crackdown ng government dyan. Huwag nyo nang patulan itong mga ganito. Sabi dito, yung offer daw, from $25,000 to $45,000. Grabe, no, guys? Ang masaklap dyan, baka mamaya bitawan niya tong pera na to, ni yung peking pay stub hindi dumating sa inyo. Di ba? Baka ang mangyari niyan, bitawan niyo yung pera ninyo, biglang naglaho yung kausap ninyo. As easy as that. Okay? Ay, nako, ang mahirap dyan dahil yung mga usually nabibiktima po ng mga ito, naka-visitor status. Baka nga out of status pa. Kapag sila po ay maloko, makuhaan ng pera, they are in a more difficult situation to actually pursue this scammer. Dahil nga, sila po ay visitor or lalo na worse, out of status. Ang hirap, di ba? So, yun lang naman po. Baka may iba po kayo dyang alam, na ibang scheme ba o modus kung paano ang bentahan ng peking lamia ngayon. O baka meron po kayong personal experience na nabentahan po kayo ng peking lamia. Let us know. Your story might help, diba, others and save others from experiencing the same. Yun lang naman po. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!